Kong, Ellie. Hi, Kong! Makikibalita kami sa'yo. Gabi na, nandito pa rin tayo. May ibig sabihin ba yun? Teka, bakit nandiyan ka pa rin? Ano ibig sabihin? Bakit, Kong? Nagtatrabaho eh. Overtime po ako dahil ang dami kong inaasikaso. Budget season po ngayon eh. Yun Tama naman. pala. Yan lang po ba ang dahilan, Kong? Yung budget season lang? Your guess is as good as mine. Yun na. Nako naman. Yan. Pero, Okay. Kong, makikibalita talaga kami, ha? Minus the ano. I mean, kasi kanina pa lumalabas yung balita na may possibility na magkaroon ng change in leadership sa House. Gaano to katotoo? Alam niyo po, confirming na may napakalakas na ugong Oo. patungkol po sa pagpapalit ng leadership. Sa totoo nga lang po, it's all over in the news eh. Saludo nga po ako sa inyong mga reporter at sa inyong mga informant on the ground. Dahil mas nauna pa nga po namin nalaman yan eh. Kaysa sa amin. Kasi po, kanina, halimbawa, nagbukas at nagsara yung sesyon. Galing pa po kami ng mga committee kasi sunod-sunod po ang committee hearings at yung budget briefing. Hindi na nga po ako nakaabot sa plenary. Kasi bago po ako pumunta doon, nabalitaan ko, sabi ng staff, suspended na ang briefing. Ang session. So, hindi ko na po naabutan yung kanina. Pero I am confirming na totoo po na may malakas na ugong, bali-balita na pagpapalit ng liderato. Pero alam nyo, masaya ako na malungkot eh. Good thing and bad thing siguro. Bakit po? Good thing kasi walang kumakausap sa akin. Bad thing kasi wala rin kumakausap sa akin. Opo, pero it's all over in the news. Yang patungkol po dyan sa pagpapalit ng liderato. Pero although may mga naririnig na rin kami base po dun sa mga reports ng aming mga Congress reporters na mga pangalan na posibleng pumalit, sa inyo po ba, bagamat sabi nyo walang direktang kumakausap, baka meron pa kayong maidagdag? Na mga Nasa ano naman na po eh. Actually, alam naman na po ng lahat yan. There are news, there are posts, there are rumors spreading and circulating na posible nga po na anytime ay mapalitan ang liderato ng House of Representatives. At yung mga main contenders, nabanggit na rin naman po yung pangalan, sina Deputy Speaker Bo GD, nandyan pa rin po yung pangalan actually ni Congressman Toby Chanco, nandyan din po yung pangalan ni Congressman Albi Benitez. Yan na po yung mga matatagal na pangalan na sumulpot na before pa eh. Even nangyari yung naganap ngayon sa plenary. So, yan po yung pwede nating ma-confirm. Kasi nga po, again, sa totoo lang, dumadapo lang din sa akin yung balita eh. No one has spoken about me, to me about the possible leadership change. And ang lagi pong binabanggit, mag-antay bukas. bukas. Oo nga eh. Yeah, kasi kailangan gawin yung yung paraan na yun kailangan gawin habang nakasesyon sila. Yes. So, naka-adjourn Pero syempre, alam naman natin kung na yung bilangan ng mga ng mga alyado o kaalyado at boto, pwede mangyari kahit di nakasesyon. Yes po. Yeah. That's true. Sa totoo nga lang po, that's a matter that should be discussed by the majority kasi sila po yan sila ang may issue niyan. Pero gusto ko lang po ipasok sa discussion natin. Alam niyo po, yung pagpapalit ng liderato, sa totoo lang, hindi naman susulpot yan kung hindi dahil sa isang bagay. Ano po yun? Galit na galit ang mga tao. Galit na galit ang mga mamamayan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino patungkol dito sa kaliwat kanan na issue ng korupsyon na pumapatungkol din sa institusyon ng House of Representatives. And people want heads to roll. Gusto po ng mga tao na may gumulong na ulo. May mapanagot dito sa mga nangyayari. And whatever we do as representatives, as legislators, sa totoo lang, the people, and this is a reality that we must admit. Sa totoo lang, kahit anong sabihin namin, kahit anong gawin namin, meron ng paningin at pagtanaw ang mga tao patungkol sa mga congressman na itong institusyong to nababalutan, nasasangkot sa napakalalim na usapin ng korupsyon.
And this goes beyond leadership change. Ito po yung pinupunto namin. Kasi alam niyo po, kung ako, I will be very candid about this. Sa totoo lang po, wala akong pakialam kung sino po ang pumalit o mapalitan o hindi. Kasi this goes beyond leadership change. True, people are very angry and we must recognize that. Kailangan nating tanggapin yan, kailangan nating i-accept yan, na galit ang mga tao at gusto nila na may mapanagot dito. At yun yung pinanggagalingan ng lahat ng usapan patungkol sa pagpapalit ng liderato. Pero sa totoo lang, kung magpapalit lang ng liderato pero walang mapapanagot, ano naman ang mensahe nito sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga manggagawa na nagpalit lang ng liderato, nagpalit lang ng kung sino man dyan, tapos walang mapapanagot. So yun po yung pinatutungkulan ko, that the issue of corruption goes beyond leadership change. Napakalalim po ng usapin na yan ng pagpapanagot patungkol sa mga nasasangkot sa korupsyon. Gusto kong gamitin yung mga nangyari in the previous administrations for the past years, yung historical na pinagdaanan na natin. Di pa po ba tayo na nagsawa dyan? Na kada may mga nasasangkot, malalaking mga eskandalo na kinasangkutan ng iba't ibang administrasyon throughout the years. Lagi pong halimbawa, magagalit yung mamamayan, yung mga tao, kikilos yung mamamayan, magpapalit ng liderato, ng presidente. And then after that, wala namang napanagot fully. Wala naman talagang naging accountable. Wala naman talagang gumulong ang ulo. Yung mga nakulong, biglang lumaya. Yes. Yung mga kalaban ng mga administrasyon na pumalit, biglang pinagdidiin na yung mga naging kalaban nila. The point is, kung simpleng pagpapalit lang ito ng liderato, ng leadership, wala pong patutunguhan, di ba? Yung issue ng mamamayan, ng mga manggagawa, kasi anytime we can change anytime the leadership. Pero the reality is yung sitwasyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ganyan pa rin So, diba? Sinasabi po ninyo kong this is a good change, pero depende pa yung saysay nito. Maganda, no? Napapakinggan yung taong bayan, pero depende pa ang saysay nito kung sino yung uupo bilang House Speaker. Tama po ba yan? Ang punto ko po is, galit na galit ang mamamayang Pilipino. Gusto nila na may gumulong na ulo, and we must acknowledge that. We must face that reality. That there must be accountability, that there must be justice na makuha mula dito sa, hindi naman po pinag-uusapan natin daan libo, daang milyon. We are talking about hundreds of billions of pesos. At kitang-kita, it's a very glaring issue of corruption. Pero kung magpapalit lang ng liderato, at kung yun ang dinidemand ng sitwasyon ngayon, it's not for me to decide kung magpapalit ba o hindi ang liderato. Pero again, anytime pwede namang magpalit ang liderato, pero kung walang mapapanagot, di ganun lang din di ho ba? Mm-hmm. So, yun yung kailangan po nating i-address. That this is not just about changing of leadership, but this is about how deep the corruption is, the issue of corruption is across all levels of our government. And I think maganda na maganda na panimula dahil panggising po to sa ating lahat na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. And may nagagawa yung pag-iingay, yung pangangalampag, yung galit natin. And that is why lagi rin nating binabanggit sa mga tagapakinig natin, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, may nagagawa po ang pag-iingay at pangangalampag. So therefore, we must follow through with that. Patuloy po tayo na mag-ingay, patuloy po tayo na mga lampag hanggat makamit natin yung hustisya na gusto nating makamit para po sa bansa natin. But kung, although alam naman natin na magkakaiba naman talaga ng sangay, yung Malacanang, Congress, Senate, pero yung realidad, gaano kalaki yung impluwensya ng Malacanang when it comes to pagpili kung sino yung magiging leader ng Kongreso? Alam niyo po, wala pa ako dito sa Kongreso, ganyan ang kalakaran. Hindi po ba? Yan na ang story Di po ba na supposedly co-equal branches, hindi mas mataas yung isang branch o sangay ng gobyerno sa isa pa. Pero sa totoo lang, tama naman ho yun Kinakailangan merong basbas. Yan naman po pinag-uusapan. Alam naman po ng mga tao to Alam ng mga Pilipino to na kailangan merong may magsalita, kailangan merong may magbasbas patungkol dito sa usapin ng pagpapalit ng liderato. And
up until now, I believe it is happening. It's happening then, it's happening now. It has been the system. Yun nga ang problema. It has been the system ever since. So narinig din po ninyo dyan sa Congress, sa mga kasamahan ninyo, yung sinasabi na meeting daw ni House Speaker at saka ni PBBM ngayong araw. Opo, narinig ko rin po dito. Alam niyo po, ang balita dito, ang bilis lang umikot eh. So kung kayong papipiliin, Kong, sino mas gusto nyong maging House Speaker? Alam niyo po, ang kagandahan kaya kami nasa minority. And I will answer this. I will remain in the minority no matter who the speaker is. I will remain in the minority. I will serve as the fiscalizer and I will do my job as the fiscalizer. And I will continue to use my platform para i-raise yung mga issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Because etong corruption, we must admit na napakalaking issue yan na dapat nating harapin ngayon. But there are also other equally important issues that we must address. That there are other equally important issues of the working class, of the people, the working people in the Philippines na dapat nating i-address. Kasi pag humupa po ito lahat, halimbawa, humupa na yung usapin. Kasi ngayon, napakainit talaga nagpupuyos yung galit ng mga mamamayang Pilipino. Pero pag hupa nitong lahat, ano ang nakasambulat na realidad sa ating lahat? Ang nakasambulat po na realidad sa ating lahat, mababa pa rin ang sahod. May provincial rate pa rin. May iba pang mga issue na dapat tayong harapin. And that is what we have been trying to do for the past several weeks dito sa Congress, na despite all of this issue na importante at kailangan nating resolbahin, tugunan, at kailangan may mapanagot dito sa usapin ng korupsyon, meron ding mga ibang issue, ang mga equally important issue, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na kailangan din po nating tugunan. So, uulitin ko po, nagmumula po itong usapin ng pagpapalit ng liderato dahil nagpupuyos na ang galit ng mamamayang Pilipino. Gusto po ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na may gumulong ang ulo dito. And this goes, at kailangan po nating i-acknowledge yung galit na yan, kailangan po nating itanggapin yung galit na yan, at kailangan tayong makapag-exact ng accountability. And this is not just about changing of leadership. Hindi lang po yan tungkol sa pagpapalit ng liderato, tungkol yan sa tunay na may mapanagot mula dito sa kagimbal-gimbal. Grabe po itong issue ng korupsyon. And if this means, at ito po, coming from the President na, if this means na kahit yung mga kabaro namin dito sa House of Representatives ang nasangkot dyan, they must be investigated and thoroughly investigated. And if proven na talaga sila po ay sangkot, they must be prosecuted. And if proven that they are guilty, they must be jailed and have their assets sequestered by the government. So kung may faith kayo dito sa Independent Commission na binuo ng Pangulo? Isa po ako sa mga nag-file kasama po ni na Representatives De Lima and several legislators tungkol po doon sa legislated na commission. Kasi while we welcome itong executive order, tingin po namin walang pangil. Hindi po sapat itong independent commission na ginawa through an executive order. So there must be a legislation pertaining to the independent commission. Sorry, pahabol Kong. Why is it important na magkaroon ng contempt power yung ICI? Because I understand yun yung isa sa mga ipinupursigi po ninyo, no? But the President kasi mentioned earlier na he doesn't think na kailangan pa siya. But on your part, bakit siya kailangan? Para po matiyak natin na talagang yung daloy ng investigasyon, meron tayong mapipiga dyan. Kasi kung walang contempt power siya, di wala lang. Di ba? Kailangan magkaroon ho kasi ng pangil Sa totoo lang, maganda naman pong move na meron din na ginagawa na yung Department of Justice. And this has been my position ever since. Alam niyo po, with or without, halimbawa, House of Representatives or the Senate Blue Ribbon Committee or even this legislated independent commission, if the President really wants someone to may mapanagot dito sa usapin na to, immobilize nilang po yung entire instruments of the state, of the government. Kayang-kaya po yan Mobilize na DOJ, Ombudsman, yung AMLAC, ang dami na po, hindi po kasi biro. Again, hindi biro yung mga pinagbabanggit, mga nai-implicate na mga pangalan ng mga politiko, may they be congressmen or senators. Lahat po to sinabi on record On record and under oath
So ito pong mga binanggit na mga politiko, mga kontraktor, mga kasabwat sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ng gobyerno, ano po to, napakabigat po ng weight nito. And if the government, if the executive, if President PBBM is really serious about this, kayang-kaya na po sana na may makulong na agad Kaya doon din po nanggagaling yung frustration ng marami dito sa usapin ng anomalous and ghost flood control projects. Bakit hundreds of billions of pesos, we are talking about hundreds of billions of pesos, pero walang napapanagot? Walang nakukulong agad. Ang pahaba ng pahaba yung mga hearing, pahaba ng pahaba yung mga pag-uusap. Sinasabi na mismo, eto kasabwat ko yan, eto tumanggap talaga ng SOP. Right then and there, pwede na yang ikulong Pwede na yang pwede nang pagulungin, pagalawin yung mga ahensya ng gobyerno if this administration is really serious about addressing this corruption issue. So, again, kailangan natin ng legislated na independent commission to give it more teeth, more power, contempt powers para magkaroon po talaga ng mas magandang daloy yung investigasyon. But then again, uulitin ko, yung mamamayang Pilipino, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, they are really looking for heads to roll. Yeah. They want heads to roll. Habang mas tumatagal po ito, habang mas humahaba yung mga pag-uusap, we don't know what will happen. Okay. We have seen in different countries what the people did. Yung mga galit na sa usapin ng korupsyon. Hindi po natin maisasantabi na po pwedeng mangyari yan dito sa ating bansa. And that valid expression of anger and frustration po lahat yan Okay. So yun yung binabanggit natin. Okay. Na kung ayaw nating tumungo, kung yun ang kinatatakot ng maraming politiko na ayaw nilang tumungo doon sa kahalintulad na senaryo sa Indonesia, ay sa Nepal at sa iba't ibang mga bansa, gawin ho natin ng maayos yung ating trabaho at tiyakin po natin na may gumulong ang ulo dito. Okay. Huling hirit ako kasi kailangan natin magbabay kay Congressman Ellie. Huling hirit ako kasi parang time check lang to. Kasi nakikiisa kami sa inyong mensahe na talagang talamak na yung sistema at yung isang parte lang nung palpak na sistema yung liderato na dapat alisin. So we agree na merong follow-up after that. Pero ang last question ko pa rin ay pakitignan naman ng telepono nyo, baka na-text na kayo dahil lumalabas na meron daw kayong bagong speaker. In-announce ni Oo. Barzaga. Hindi ko alam kung pinost prank niya. Ano ba to? Totoo ba to? Yan, nakita ko po ngayon. Nakita mo na. Totoo. Pero wala po naman nag-text sa akin. Nakita ko lang itong post po ni Congressman Kiko Barzaga. Yeah, wala pa. Yun na nga. Wala pa nag-text. Baka po mamaya papasok yan sa text ko kung merong mga meron correct. Pero yun na nga. Ganun din kung ano man yung magiging final lang naman yan kapag nag-session na sila bukas. Tomorrow po. Yeah. Tomorrow we will see kung ano po ang magiging ganap dito sa House of Representatives. But then me as part of the minority, I will remain in the minority and we will remain as fiscalizers. I believe that my colleagues in the minority will also remain in minority and continue to be fiscalizers and we will do our job sa loob ng House of Representatives. Makikiantay na lang din po ako sa scoop ng inyong mga reporters at ng inyong mga informant kung saan man po sila. Okay. Thank you, Congressman Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Sa ulitin, Kong. Salamat po. Salamat po. Good luck sa trabaho.